Isang magandang umaga sa atin pong lahat. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa atin pong mga bisita, mga panauhin. At isa pa nga pong papuri sa atin pong Panginoon. Karapat-dapat siya sa lahat ng ating mga pagsamba at pasasalamat. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng mensahe sa umagang ito, ay muli po inaanyahan ko ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, nawa napagpala namin at napapurihan namin ang inyong dakilang pangalan sa umagang ito. Nawa ang mga pusong naghandog ng mga awitan ng mga pagsambang ito ay karapat-dapat sa inyong harapan. At nawa ay nabigyan namin kayo ng karampatang pagsamba na katanggap-tanggap, Panginoon, sa inyong harapan. Kaya kami narito, Panginoon, upang kilalanin at papurihan ang inyong dakilang pangalan, upang ipahayag ang inyong kadakilaan dito sa lupa. Salamat, O Diyos, sa biyayang ito. Salamat sa pagkakataong pinagkakalob ninyo sa amin. Ngayon naman sa dakong ito, kayo naman, Panginoong Diyos, ang siyang magpala sa amin sa pamamagitan ng kapahayagan ng inyong mga salita. Maging maayos, Panginoong Diyos, ang pagtanggap ng aming mga kalooban. Ayusin niyo ang aming mga puso at isipan upang wala pong maging hadlang anuman sa amin pong pakikinig sa oras na ito. Malayang kumilos ang inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at bigyan kami ng karunungan at kaunawaan sa lahat ng bahagi at dako ng amin pong gawain. At higit sa lahat ay hindi lamang kami manatiling mga tagapakinig, kundi kami rin ay maging masunurin sa inyong kalooban at sa lahat ng pinapagawa ng inyong mga salita. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Sa inyo ang pinakamataas na papuri. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Sa nakaraan pong mensahe na napakinggan natin nakaraang linggo, ito po'y patungkol sa isang napakahalagang tema na dapat po nating isa-isip o tanungin sa atin din pong sarili. No? Ang pamagat ng mensahe the last time was how to be worth your salt. No? Kung saan tinutukoy nito ay paano natin mapapatunayan o paano natin mapaninindigan ang atin pong kalagayang Kristiyano, no? Sa usaping ito. At paano natin maipagkakasundo yung biyaya at habag at kadakilaan at kabutihan na ipinakita ng Diyos sa atin. At paano natin ito maipapamuhay din naman upang maipahayag ang kanyang kadakilaan at kalwalhatian. Ang naging halimbawa at modelo ng atin pong pamagat na ito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Ang kanyang buhay, ang kanyang ministeryo ay isang magandang halimbawa na dapat pong tularan ng sino man pong mananampalataya. Namuhay siya na pinapangunahan siya ng isang makadiyos na layunin. At gumawa siya, nagsikap siya sa lahat ng kanyang makakaya upang matugunan ang kalooban ng kanyang Panginoon. No? Lahat ng aspeto ng buhay niya, sinigurado po ni Apostol Pablo na lahat ng aspeto ng buhay niya ay nakatutok doon sa kanyang layunin ito. No? Bata man siya, comparatively, maaga po siyang namatay bilang martir dahil po sa kanyang pananampalataya. Pero gaya nga ng kanyang sinabi sa 2 Timoteo, he lived fulfilled of his purpose. Wala siyang regrets. Yun ang tunay na no regrets sa buhay. Dahil tinupad niya ang tungkulin na ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon. No? Sa pagpapatuloy ng mga temang ganito at mga aral na ganito po ang mensahe naman nating ngayong umaga ay nandun pa rin sa layuning iyon. We have the same goal, we have the same idea in mind, but today with a focus on Christian community. Ang focus natin ngayon ay sa komunidad nating mga mananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay inilagay ng Diyos sama-sama upang tayo po ay magtulungan at upang tayo pong lahat ay mag-alalayan sa bawat isa ayon sa kanyang kalooban. Dahil nga po sa puntong ito, hindi naman po lingid sa kaalaman ng sino man na hindi po pawang madali ang buhay ng isang mananampalataya. Again, comparatively or contextually speaking po, it is realistic. It is a real life to be lived
in this world that is difficult. No? Mahirap pong mabuhay sa mundo natin sa lahat ng panahon. No? Pumili ka ng isang petsa, isang taon sa mahabang kalendaryo natin at sasabihin ko sa iyo sa bawat panahon ay may kahirapan. No? Iba-ibang uri, iba-ibang klase, iba-ibang antas, pero lagi pong may kahirapan. No? Lalo na ngayon na meron tayong mga layunin, alam natin kung ano talaga yung mga mahalagang layunin na dapat po nating pag-isipan at pagtuunan ng pansin. No? Not every goal is the same. Not every purpose is the same. There are goals that are worth having. There are goals that are worth dying for. Gaya ng ginawa ng apostol na si Pablo po. Kahit na mahirap, alam din po natin na ito lang ang buhay na karapat-dapat na ipamuhay natin bilang mga pinili at iniligtas ng atin pong Panginoon. Tayo na sumampalataya at nagtiwala na sa Kanya. Salamat sa Diyos dahil hindi po tayo nag-iisa sa lakbayan pong ito. Nang tinawag tayo ng Diyos, inihanda na niya para sa atin ang isang lugar o dako sa Kanyang presensya sa kalangitan. Pero hindi lamang yun, inihanda din po niya para sa atin ang isang dako dito sa lupang ito. No? Kahit tayo sa oras na tayo ay sumampalataya at naligtas, sinasabi ng Biblia na tayo ay naging bahagi ng Kanyang katawan. Tinatawag po natin na Kanyang iglesia. At sa pamamagitan ng Kanyang iglesia, marami po sa atin ang naabot, marami po sa atin ang siyang natulungan, marami po sa atin ang siyang nagabayan, at marami po sa atin, sa pamamagitan nito ay nakapaglilingkod din naman pabalik sa atin pong Panginoon. No? The church is more than a building, more than a meeting, more than a service. This is the body of Christ we are to build with one another. No? We have been brought together for a purpose, and we should realize our place and our duty inside this body. Kaya nga ang pamagat po ng atin pong mensahe ngayong umaga, building up one another. No? Building up one another. No? Mga kapatid, mga panauhin, ang mensahe ngayon nawa ay mangusap po sa atin patungkol sa kahalagahan ng gawain pong ito. No? Hindi po ito pwedeng gawin o kayang gawin ng iisang tao lamang. Ito'y gawain po para po sa buong katawan, sama-samang pinagtutulungan ng mga mananampalataya kay Kristo. No? Ano po ba ang makikita po natin sa sinasabi ng salita ng Panginoon? Una po sa lahat, number one, let us look at the need. The need to build up one another. No? Ginagamit po ng Biblia dito madalas ay ang salitang building up, no? Palakasin, patatagin. No? Sa English naman po, usually nandun po sa mas malalim, hindi naman ganun kalalim, mas malalim na salita na usually ginagamit ay edify or edification. No? Na sa literal na translation ay ang pagtatayo ng isang bahay. Literal po, construction po siya, no? Sa lumang ibig sabihin. Sa spiritual na larangan naman po, gives off the meaning of spiritual growth and development of the character of believers that result in Christ-likeness. No? Ito ay mga bagay alinsunod sa kalooban ng Panginoon, alinsunod sa Kanyang mga salita at kapahayagan upang tayo ay lumago, upang tayo ay lumakas, upang tayo ay tumatag, upang makamtan natin, maabot natin ang layunin ng Diyos para sa ating buhay, ang maging katulad ng Kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya again, it is not difficult to realize or to understand yun pong significance ng building up one another. No? Ngayon, bilang maaga o pangunahing disclaimer, while all Christians, listen closely here, all Christians are ultimately responsible for their own spiritual growth and maturity. Pangunahin pong responsable sa atin pong kalaguang espiritual ay tayo. No, hindi po natin yan basta-basta maibibintang o maisisisi palagi sa iba. Dahil ultimo tayo po ang mananagot dito. We are responsible for our own personal growth. No? But we also, as the Bible tells us and reveals to us, we also have a duty to one another. Karagdagan nga po ito kung tutuusin. No? Hindi po natin pwedeng
pabayaan ang ating sarili alang-alang sa iba. Dahil ultimo, again, tayo po ay haharap at mananagot sa Diyos para po sa ating personal na mga desisyon at ipinamuhay dito sa lupa. It is an added dimension, our duty to others as well. Dahil ito nga po ang layunin kung bakit tayo iniligay sa lugar na ito, sa dakong ito, sa samahan pong ito na pinag-iisa sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. No? There is a need to build up one another because ultimately we cannot do it on our own. Kahit po sa pinaka-personal na level, hindi pa rin po tayo nag-iisa dahil alam natin na kapiling natin at kasama natin ang atin pong Panginoon. Without Christ, without God, there will be no improvement, there will be no growth. No? Kaya ultimo, hindi po tayo nag-iisa. Pangalawa, there's a reason kung bakit niya itinatag ang kanyang iglesia para po sa bagay na ito. Para nga tayo ay lagi pong may kasama at tayo po ay nagtutulungan. Ilang bagay po, mga practical na bagay, letter A, because of the spiritual dangers all around us. No? Hindi na po nakapagtataka o nakakagulat, ang pangunahing dahilan pa rin po ay ang kasalanan at ang lahat ng epekto po nito sa atin pong buhay at dito po sa mundong atin pong kinagagalawan. No? Higit dito ang kanyang pagiging mapanlinlang. No? Sabi po sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 3, 12 hanggang 13, sabi, mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. No? Ang kasalanan will always be the ultimate thing that separates us from God. Wala na pong ibang malalim o komplikadong dahilan o usapin. Sin is what separates us from God. It always has and it always will. Wala pong question po doon. It is what separated the first man from God. No? Ang unang likha ng Diyos na tao ay hiniwalay sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkakasala. It is what hinders Christians from experiencing the full presence and the blessings that are from God. Kung nanlalata, kung nanlalamig, kung nangihina ang iyong espiritual na kalagayan, I tell you, hindi po mahirap matuntun ang dahilan. No? Marami pong marami pong magpipresenta ng mga dahilan. Kesyo ganito, kesyo ganon, mga superficial ang kanyang ituturo, no? Kasi ganito yung kalagayan, ay maraming problema, maraming mga issue. Hindi po. In reality, there is only the root cause, and the root cause is always sin. Kasalanan po 'yan, no? Dahil ito po ang bukod tanging dahilan kung bakit tayo nahihiwalay at kung bakit ang atin pong relasyon sa Diyos ay nadidisrupt. No? A true believer cannot be separated from God. That much is true. Ito po'y pinapatunayan ng Biblia. Ngunit ito man ay nakakasira pa rin po. Ito man ay nakakasagabal pa rin po. Kung bakit pag nasa ilalim tayo ng kasalanan, we feel its effects on our lives. No? Nababalik ka sa dilim at nawawala ang panlasa mo sa liwanag. Nababalik ka sa mga masasamang bagay at nawawala ang gana mo sa mga mabubuting bagay. That's what it does to us. No? Kahit si Jesus, alam po natin sa kanyang tinurong panalangin, sabi po niya, lead us not to temptation, but deliver us from evil. Sa ibang translation, deliver us from the evil one. No? At yung panalangin pong iyon, sa totoo lang, hindi lamang po siguro dapat daily ipinapanalangin, kundi siguro mayat-maya talaga. Dahil araw-araw makakakita at makakaranas ka ng iba't ibang uri ng kasamaan sa mundo. No? At marami po sa mga kasamaang ito
ay tukso. No? Hindi lang siya evil for evil's sake, no? Yung masama lang at umiira lang kasamaan, kundi ang kasamaang ito ay nananawagan sa iyo, nananawagan sa ating lahat. Tinatawag ang ating pangalan upang tayo ay makilahok, makibahagi sa kanyang kagustuhan. That is what sin does. It's what sin has always done throughout history. No? Ito po ang kanyang gawain. Hindi na po ito nakapagtataka o hindi po ito bagong impormasyon kanino man po sa atin. No? And again, I would always like to remind, were sin to come to us looking like sin, no? Kung ang kasalanan ay lalapit sa iyo na ang itsura ay kasalanan, sa biyaya ng Diyos, napakasimple lang tanggihan ito. No? Madali lang po, no? Sa biyaya ng Diyos, But sin usually comes in guises, no? Iba't ibang anyo, iba't ibang itsura, iba't ibang paraan, no? And ito ang dahilan kahit sila ng mga sumasampalataya kay Kristo na umiiwas sa anumang kasalanan o pagkakasala ay natutokso pa rin sa kasamaan at nalilinlang sa kamalian. Paalala nga palagi ng Biblia, no? Tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, pero huwag nating baliwalain o maliitin ang kapangyarihan ng kaaway, si Satanas. Dahil determinado din po siya sa kanyang layunin. May layunin po ang kaaway. Ang layunin niya ay wasakin. Anong sabi po sa aklat ng Juan, di ba? Manira, pumatay, magnakaw, manira at pumatay. Yan po ang kanyang gawain at gagawin po niya nang wala pong humpay. No? Kaya nga paalala po ni Pedro po sa aklat ng Juan, kabanata, basahin ko po muna, sabi po dito ni Jesus, sa Juan 8:44, sabi ni Jesus, ang dyablo ang inyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya ay talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. No? Habang sinasabi naman ni Pedro na inahambing niya si Satanas, ang kaaway sa isang leon. No? Nararapat na unawain ang larawang ito, sa comparison pong ito, because in this idea, no, sino ba tayo? Sino ba ang kaaway? Ang Diyos ay ang pastol at tayo ay mga tupa. At ano ba ang leon sa tupa? No? Ang makapagtatanggol lamang sa mga tupa ay ang pastol. No? Pero hanggat na hindi po titigil ang leon na sumalakay at umatake. No? Sabi nga ni Apostol Pedro, na nag-aabang, umaaligid, naghahanap ng masisilay. Inaabangan niya sino yung mahihinto, mahuhuli, o di kaya yung mahihiwalay doon sa grupo. No? Yun po yung kanyang paalala. No? The devil does not always come to us looking so dangerous. Sabi naman po sa 2 Korinto 11:14-15. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. No? Si Satanas, pati lahat ng kanyang mga tagasunod, ay ginagawa ang mga bagay na ito. Ito ay panlilinlang at panlilito. At marami na po ang napatumba nila. No? Kaya't huwag natin itong maliitin. Hindi dapat tayo matakot, hindi dapat tayo mangamba, hindi po dapat tayo mawala ng pag-asa, ngunit dapat pa rin po tayong maging mapagbantay. There's a difference between being fearful and being ready of your enemy. Dapat tayo ay maging handa. No? Kaya nga makikita mo po yung pong panganib ng kasalanan po, ang mga nalinlang, ang mga naloko dahil sa kanilang mga pagkakasala, imbis na magsisi, imbis na humingi ng tawad na yun lang naman talaga ang dapat nilang gawin,
ay sa kabaliktaran pa ang gagawin ay pagtatanggol pa nila ang kanilang pagkakasala. That's how deceptive sin is. Na imbes na ito ay i-reject mo o i-denounce mo, alam mo yun, protektahan mo pa ito, i-justify mo pa ito dahil ganun po ang ginagawa ng kasalanan sa atin pong puso. No? Kapag pumasok ang kasalanan, sunod po dito ay ang pagmamanhid ng atin naman pong kalooban. No? At napakahirap po. Hindi po imposible, pero napakahirap po kapag tayo po ay laninlang. No? Huwag tayong basta-basta magpauto, magpadaya sa kaaway. Sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 2:11, upang hindi tayo malinlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. No? This is the primary reason of the need to build up one another. No? Ngayon nga sa panahon nga po natin buti sana kung nandun pa yun pong guys ng kabutihan eh. Look at people around us. Look at people defending evil, no? Hindi na nga po nagpapanggap eh. Sabi, yun po ang observation ko sa panahon po natin, sa kasalukuyang panahon po natin. There was a time, a few years ago or maybe a long time ago, no? Na yung kasamaan nagpapanggap pa siyang mabuti. No? At dahil nagpapanggap siyang mabuti, ay kinakalinga siya ng tao, no? At pinipili siya ng tao. Ngayon, nasa punto na po tayo ng buhay nating ito sa lupang ito na napakasama, na kahit yung kasamaan, wala nang gana na magpanggap na mabuti siya. Lantaran na niyang sinasabing masama siya at marami pa rin dumedepensa sa kanya. At hindi po tayo immune sa ganitong bagay. Hindi po tayo immune. Tayong mga mananampalataya, hindi po tayo immune. Mag-ingat tayo. No? Dahil wala naman po tayong pakialam masyado sa ginagawa ng mundo. Kasi alam na po natin ang gawain ng mundo. Alam na po natin ang ginagawa ng mga taong wala pong pakikipag-isa kay Kristo. That's to be expected. What is surprising, what is terrifying is the attitude of Christians. Kasi yun yung nagiging basis or yun po yung nagiging test kung kamusta na ba yung panahon po natin ngayon. Pag ang mga mananampalataya, kung ano pong mga ginagawa ng mga mananampalataya, yun po yung akin pong tinitignan. Yun po ang atin pong binabantayan. No? Bakit natin kailangan magtulungan? Bakit tayo kailangan magpalakasan? Ay dahil po sa bagay na ito. No? Mapanlinlang, mapanganib, at nakamamatay ang mga espiritual na mga panganib sa atin pong buhay. At marami po sa kanilang sarili, sa kanilang kalagayan po individually, ay madali pong malinlang, madaling maligaw, madali pong madala ng kanilang emosyon kung hahayaan lang natin sila sa kanilang pagiging isa. No? Yun po ang pangunahin. That's the primary reason. Letter B is because of physical troubles as well. No? Lagi po tayong nagbabalanse po. No? Hindi lang po natin tinitignan ang spiritual, kundi pati na rin po ang physical. No? Sa physical naman po, ano pa po ba ang masasabi natin kundi ito ang pangkaraniwang kalagayan nating mga tao dito sa lupa. Lahat po tayo ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng kahirapan. No? Common to all people. Nandyan ang kahirapan, nandyan ang problema, nandyan ang mga hindi inaasahang mga pangyayari, nandyan kahit ang mga trahedya, mga natural disasters, nandyan kahit ang mga karamdaman o sakit. No? Whether Christian or not, you will experience these things. No? Kaya nga advantage po sa atin dahil nga tayo ay mga mananampalataya, meron po tayong masasandalan kapag dumating po ang mga bagay na ito, no? Actually, it's not a matter of if but when. Hindi po tanong kung mangyayari ba ang mga bagay na to. No, alam nating mangyayari ang mga bagay na to. Ang tanong ay kung kailan na lang ito mangyayari. Magaganap at magaganap ang mga bagay na ito. It's just a matter of time, no?
Bagamat ang atin pong kalagayan dito kahit po sa ating bansa, hindi po malayo po talaga sa perfection, no? Marami pong negatibo, marami po tayong puna, no, sa atin pong buhay, sa atin pong sariling bayan, pero isa pa rin po tayo sa mga pinagpala. Bakit po? Kasi hindi po tayo dumadanas ng lantarang persecution dahil po sa ating pananampalataya. That again, we have to be reminded na marami pong mga bansa sa mundo sa kasalukuyang panahong ito ay wala pong kalayaan na sumampalataya at panindigan ang kanilang paniniwala sa tunay na Diyos. Tayo, malaya po tayo still, no? Hanggang ngayon. Hindi natin alam kung forever po yan. Wala daw pong forever dito sa lupa. No? So, sa kasalukuyan ay malaya po tayo at yun ay isang napakalaking biyaya ng ating Panginoon sa atin. No? But even though we are not being persecuted outrightly, no, we still experience discouragement in so many more areas and aspects of our life. No? Minsan po kasi, kaya ako po laging nababanggit po ito, minsan po kasi para po tayong may paligsahan sa kahirapan, no? Lahat na lang pinagtalunan po natin Hindi lang mga mabubuti, pati na rin mga masasama, no? Pati sa kahirapan, parang may contest ng pahirapan, no? Hindi mas mahirap kami. Hindi mas mahirap kami sa inyo. Hindi naman po to contest, no? Hindi naman po porket may ibang taong mas malubha ang kahirapan ay ibig sabihin hindi ka na nahihirapan, no? Kanya-kanyang hirap po 'yan. At hindi po natin yan dapat i-deny. Hindi po natin yan, wag ka lang maging OA. Wag ka lang maging overacting. Look at the problem, look at the difficulty for what it is. No? Aminin mo, be realistic about it. Pero hindi mo naman ito kailangan ignore. Hindi mo kailangan magpanggap na para bang hindi ka naapektuhan. Dahil lahat tayo naapektuhan ng mga bagay na ito. We live in a fallen world. No? Namumuhay po tayo sa isang mundong sira. No? Kaya nga isang araw, tutupukin po ito ng apoy. Hindi na po to aayusin ng Diyos. Papalitan niya ng panibago. Yun ang gagawin po niya. No? At sa kasalukuyan, dito po tayo nakatira. And we make the most of this life that God has given us, but there will be trouble. There are troubles we experience. No? Sabi nga po ng Efeso, Kabanata 5, 15 hanggang 16, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Bakit daw po? Samantalin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. No? Punong-puno. Nag-uumapaw po ang kasamaan, ang katiwalian sa mundo. No? Puwera pa yung mga natural lang na mga kahirapan na nabanggit ko kanina, nandyan pa yung kasamaan ng tao sa paligid po natin. No? All of us have our own burdens to bear. No? Hindi ko alam kung anong mga pasanin ninyo. No? Marami dyan kayo lang mismo ang nakakaalam. No? Sakit, problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa anak, problema sa trabaho, sa pera, sa pinansyal, sa utang, at marami pang iba. But wait, there's more. No? Lagi pong nadadagdagan araw-araw. No? Many of us face all kinds of hardship aside from the aforementioned spiritual problems. Iba pa po nga yung larangang espiritual. And only by helping each other can we lighten each other's burdens. No? Imbis na tayo ay nagpapabigat, no? O tayo ay walang pakinabang, dapat napapagaang natin ang pasanin ng isa't isa. Sabi po sa Galatia, Kabanata 6, talatang 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ano po yung utos ni Kristo? Ano po yung utos niya? Magmahalan. Magmahalan kayo. No? Love one another. No? At sa paraang ito ay maipapakita po natin ang pag-ibig sa isa't isa kapag nagtutulungan po tayo. No? Kaya nga, huwag magkamali ang sino man. No? Don't
make this mistake. Do not assume anybody's condition or take them for granted. Yes, we can see yung superficial na kalagayan ng isang tao. And based on that image, based on that visual, makakapag-come up tayo sa mga conclusion sa kanyang kalagayan. No? But remember the opposite. Yung kabaliktaran ng usaping pong ito ay no one is exempted from the effects of sin. No one is exempted from the troubles of this life. Hindi dahil mukhang maayos ang tao, ibig sabihin wala siyang alalahanin o problema. Hindi porket mukha siyang tahimik ay ibig sabihin masarap o masaya lagi ang kanyang buhay. No? That's how we become insensitive to other people kasi. Kaya nga do not assume, 'di ba? Wag lang puro po pag-assume ang atin pong gawin dahil lang sa kanyang kalagayan panlabas o sa kanyang itsura, no? Sabi po sa unang Tesalonica kabanata 5:14, mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. May karampatang aksyon para sa karampatang kalagayan, no? O karampatang kondisyon ng sino man pong tao, no? Ibig ko pong sabihin, hindi lamang naman po ang mga mahihina ang kailangan pong pansinin. Yung mga tinuturing nating matitibay at malakas, tao pa rin po yan at kailangan din po niya ng kalakasan galing po sa iba, no? Napakadali po kasi lalo na para po sa ating mga tao, no, na imbis na mag-build up, imbis na magpalakas o magpatatag ay sirain o buwagin ang kapwa po natin. It's so easy to discourage other people. No? We have a Christian duty to encourage one another. No? Kaya ito po ang dapat po nating gawin. Dagdag ko pa po sa aklat ng Roma, kabanata 15, 1 hanggang 2. Sabi naman po dito, tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Sigapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. No? Sa konteksto naman pong ito, ang malakas ay tulungan ng mahina. At darating ang panahon na ang mahina ay magiging malakas. At ngayong malakas na siya naman ay makakatulong din sa ibang mga mahihina pa. And so on, hanggat nandito po tayo sa lupa. Yun po ang atin pong gawain. Yan po ang pangunahing mga dahilan. No? Pangalawa po, number 2, let us continue the occasion of building up one another. No? Kailan naman po natin ito magagawa o dapat pong gawin? Pangunahin po, letter A, in our assembly. No? Kaya nga po tayo nagsasama-sama, kaya po tayo nagtitipon-tipon, kaya po tayo nandito sa atin pong mga gawain. Marami sa atin alam po ang nakasulat sa aklat ng Hebreo, kabanata 10:24 hanggang 25. Basahin po natin ngayon, sabi po, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. No? Usually, nababanggit po ang mga talatang ito, basically in connection with the reminder, with the teaching of do not neglect our assembly. No? Kapag ang mga tao ay nanlulupaypay sa kanilang pagdalo, sa kanilang pakikisama sa gawain, ito po ang pangunahing talatang nagpapaalala. Kasi mismo, literal, yung talata mismo ay siyang paalala sa konteksto pong ito.
Pero huwag tayong huminto lamang doon. Dahil lagi po nating sinasabi, lagi ko pong sinasabi at least, that attendance is just a small part of it. No? Mahalaga po ang attendance, pero attendance in and of itself ay wala pong silbi kung yun at yun lang ang gagawin mo. There's a reason kung bakit binabantayan ang attendance. Sa paaralan, bakit mo kailangan ng attendance? Simple lamang po sa paaralan. Kasi pag wala ka po sa paaralan, hindi mo maririnig yung lesson. Pag hindi mo po narinig yung lesson, hindi ka po makakasabay. Pag hindi ka po nakakasabay, wala ka pong natututunan at mas lalo ka pong walang maisasagot kapag ka meron pong mga exam. Kung a-attend ka nga, ngunit hindi ka naman makikinig ng lecture, wala din po siyang silbi. Kaya nga, usually, sa huli ko pong pagkakaalala nung pumapasok pa po ako, meron pong percentage ang attendance sa grade, pero maliit lang. Ibig sabihin, meron siyang puntos pa rin, pero hindi ka maipapasa kung a-attend ka lang at wala ka ng ibang gagawin. Because the attendance is not an end of itself. Hindi mo siya ginagawa para lang magawa mo siya. Ginagawa mo siya para magawa mo yung ibang mga bagay na kailangan mong gawin, na hindi mo magagawa kung absent ka. And the same principle literally applies to what we do in church. Why we are here in the services. Attendance in and of itself does nothing for you. No? Kung sa school 10%, 5% siya ng grade mo, well, pues sa spiritual wala po siyang puntos. Literal. Kung attendance lang ang gagawin mo at wala na pong iba, wala po siyang silbi. Wala po siyang maidaragdag sa buhay mo. Kaya siya mahalaga kasi pag umattend ka, pag hindi ka umabsent, magagampanan mo at matutupad mo ang layunin ng Diyos. Kasi nandito ka. And that is the point of attendance. Kaya hindi po natin pinapangaral na umattend lang period. Hindi po, no. Kulang po yun. Hindi po yun kompleto. Dumalo ka para magampanan mo yung tungkulin mo. Masunod mo ang kalooban ng Panginoon, magawa mo yung gawain mo. Katulad dito, di ba, ang napapansin palagi ay yung unang bahagi ng 25. Huwag kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Narinig ko na yan, alam ko na yan, gasgas na yan. That's not the point. Huwag mong kaliligtaan kasi bakit? Anong sinabi sa verse 24? Sikapin nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Paano mo yan gagawin kung wala ka dito? Paano mo yan gagawin kung mag-isa ka sa bahay? Paano mo yan gagawin? No, it's impossible to do. You cannot do it alone, on your own, by yourself. No? Kaya kailangan nandito ka. Tuloy po natin sa pangalawang bahagi ng 25, nandun din po. No? Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Paano mo magagawa yon kung wala ka? And that's the point. No? Huwag nating tignan ang Hebrews 10:24-25. Yes, albeit very much used. No? Gamit na po ang talatang ito. But look at it in a different light, in a different way. No? Huwag mong basahin ito at isipin lang na ay pag nabanggit yan ay kasi kailangan mong umattend. Tanungin mo yung dahilan. Bakit mo kailangan umattend? Yun yung sinasagot dapat ng tanong ito. Bakit ako a-attend? No? Because there are many things that you can only accomplish when you are one with the body of Christ. No? Marahil, marami din ang nagpapaliwanag at nagsasabi, binibida, dami namang gawain, pwede mo namang gawin mag-isa. And lagi ko po yung hinaharap yung mga ganyang kaisipan. Ano bang hindi ko kayang gawin mag-isa? Dami ko namang kayang gawin mag-isa eh. Di mga dapat nga ginagawa natin yun individual eh. Di ba? Pwede kang manalangin mag-isa. Dapat kang manalangin sa loob ng silid. Walang ibang kasama. Pwede mong basahin ang Biblia mag-isa. Pwede kang magbulay-bulay mag-isa. Pwede kang mag-devotion mag-isa. Pwede mong purihin ang Diyos mag-isa. Ngayon, dahil sa teknolohiya, pwede kang manood at makinig ng sermon mag-isa. Yeah, sure. I'll give you that.
At yes, marami po dyan ay individual talaga. No? Ginagawa mo dapat yan kahit wala kang ibang kasama. No? So bakit ko kailangan dumalo kung marami sa mga bagay na ito ay pwede ko namang gawin at the comfort of my home? No? Well, una, liban sa ito ay utos ng Panginoon at hindi po utos ng tao at hindi po utos lang ng church. Ito ay utos ng Panginoon. Liban po doon is because, again, our function in the body is in the midst of community. No? In His church, we can accomplish His purpose. Because no one can effectively edify himself. That's not possible. Hindi po yun posible. Hindi mo po yun pwedeng gawin. Dahil pag mag-isa ka, walang magpapalakas sa'yo. You cannot encourage yourself. Hindi po yun gumagana. No? I mean, technically, pwede mong gawin yun, pero hindi po yun uubra. Diba? Kung ganon, hindi na nga natin kailangan ng isa't isa. Kaya nga hindi siya umuubre. No? If you are alone, no one can correct you. Sinong magtutuwid sa'yo? Who will rebuke you kapag ka ikaw ay nalihis ng tamang landas? Huwag mong sabihin hindi ka nagkakamali. Huwag mong sabihin hindi ka nalilito. Huwag mong sabihin hindi ka nalilinlang. Dahil lalabas ngayong umaga, sinong sinungaling, ang Diyos o ikaw? Di po ba? Paano mo magagawa yon sa sarili mo? Ikaw nga yung nalinlang na. Ang taong lalinlang, no, paano siya makakalaya sa panlilinlang na kanyang kasalukuyang dinaranas? Only with the help of others is he able to overcome these problems. No? O siguro sa mas positive na side po, kung mag-isa ka, sino pong magko-comfort sa'yo? Sinong mag-aaliw sa'yo? Lahat tayo, sinubukan na po yan. Huwag niyo sabihin hindi. Sinubukan mo na yan, di ba? Kaya mo yan, self. Nakatulong ba? Nagmukha ka lang ewan, di ba? Wala naman siyang nagagawa eh. It doesn't work that way. Comfort is effective when it comes from other people. No? Yung sympathy, lalo na po yung empathy na galing po sa kapwa mo. Lalo na, ang usaping ito ay sa presensya sa gitna ng mga mananampalataya. No? Kung bakit siya epektibo. Christians, people in general, especially Christians, were not meant to be isolated individuals. Kaya nga muli, uulitin ko, 'di ba? Nung tayo ay naging mananampalataya, natutunan natin na sa oras na iyon, kahit na hindi pa natin talaga lubusang nauunawaan, naging bahagi na tayo agad ng pamilya ng Diyos, ng kanyang katawan. No? Kaya nga, yun po ang mahalaga. We assemble together for a reason, for a purpose. At ang gawain po ay hindi po natatapos hanggang sa pagtatapos hindi po ng closing prayer, kundi ng fellowship. The fellowship is part of the service. Yes, may closing prayer po tayo dahil ito po yung pagtatapos ng formal na bahagi ng ating pagtitipon, pero hindi pa po technically tapos ang ating pagtitipon kasi meron pa po tayong fellowship. No? Kaya lagi pong pinapaalalahanan yung nababanggit ng ating senior pastor, hindi po ba? Na para bang pagka-benediction, on your mark, get set, bang, di ba? Unahan. No? Huwag niyo na pong paulit yung nangyari dati. Naalala ko po, matagal na panahon na dati, nilalak pa po natin yung gate para lang makasigurado. Ang pangit naman nun. Para namang kailangan pang gawin yun dahil yung mga Kristiyano ang kukulit talaga. The service as a whole includes fellowship. Kasi dito, ito po yung congregational part. No? Kumakanta tayo, umaawit tayo sa Diyos, kasama natin ang bawat isa. Nagbibigay tayo, nag-iika po, nagkakaloob, kasama natin ang isa't isa. Ngayon, nakikinig kayo ng mensahe, kasama natin ang isa't isa. Pero sa fellowship natin, matutugunan lahat ng ibang mga nabanggit po natin. Diyan ginagawa ang kamustahan, diyan ginagawa ang
panalangin, diyan ginagawa ang pagtutuwid, ang pagpapalakas, ang pag-aaliw. Diyan po natin yan nagagawa. And if you do not participate in fellowship, you are missing out. More than that, you are denying God's purpose in you. No? Hindi lang to kawalan, kundi hindi mo nasusunod kung ano ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. No? Ganon din po sa lahat ng iba pang mga gawain po natin. Pag-aaral, pagka-Miyerkules, panalangin, pagka-Biyernes, at ang mga kanya-kanyang mga pagtitipon ng bawat grupo. No? We come together so that we edify one another. We build up one another. Yun yung dahilan. No? A staple of our church is our fellowship. Hindi ka stranger dito. Hindi ito isang transaksyon na pagtapos ay kanya-kanya na po ulit. Hindi po ganon ang layunin at kalooban ng ating Panginoon sa atin. Nagsasama-sama tayo bilang isang katawan, bilang isang pamilya. At tayo ay nagtutulungan at nagpapaalalahanan sa isa't isa. No? Paalala ito ng apostol, Colossus Kabanata 4, 14 hanggang 17. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan na ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Again, lahat po ng nabanggit dito muli ay mga bagay na magagawa lang natin as a community. You cannot do it alone. Napaka-limited po, no? Napakaliit na bahagi lamang po ng kaya nating gawin nang tayo ay nag-iisa. Karamihan dito, hindi mo matutupad kung wala kang ibang kasama o kausap. No? We are meant to be in community with one another. No? So, doon natin ito gagawin. Kaya tayo nagtitipon. No? Attendance is important because of everything else that you're going to do. Hindi, attendance is important kasi attendance lang siya. Hindi po. Wala pong bilang po yun. No? Kung dalo ka nga ng dalo pero wala ka naman pong fellowship, wala ka naman pong sense of community with the believers, wala din pong nagagawa ang pagdalo mo. You forfeit, you miss the point of being here with each other, being here together. No? Gagawin natin magpalakasan sa ating mga pagtitipon, pero pangalawa, sa mas malawak na paraan, gagawin din po dapat natin ito sa bawat pagkakataon na meron po tayo. No? Hindi po tayo dapat huminto. No? Ito naman po ang kaakibat na aral. Meron pong mga mananampalataya na babatiin ka sa loob ng bahay-sambahan, pero pag nagkita kayo sa labas, ay parang walang nakita. Hindi po dapat ganon. No? Again, we are not Sunday-only Christians or church-only Christians. Hindi po yun totoo. Wala pong ganon. We are Christians through and through, no? All of the time. No? Wala pong on-off po yan. Pag ikaw ay mananampalataya ka, nasan ka man, anuman ang ginagawa mo. No? We should build up at every opportunity. Babalikan ko po muli yung sinulat sa Hebreo Kabanata 3:13. Sa halip magtalungan kayo, araw-araw. Araw-araw po yan. Habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. No? The task, the responsibility of encouraging one another is ever present. No? Bakit araw-araw? Kasi yung panganib ng kasalanan ay araw-araw. Kasi yung mga pangamba ng buhay ay araw-araw dumarating. Kaya tayo yung magtulungan daw, araw-araw din naman. No? We have limited range and reach of believers on our own. No? But we are constantly
being given opportunity to build up others through our daily life and interaction. Kasi kung literal na iisipin ko na aabutin ko ang bawat isa, hindi po yun posible. Or siguro sa mas magandang salita, hindi po yun practical. No? So what we do is we reach out to those who are reachable to us. No? At kung sa bawat lugar ay merong mananampalataya, sa bawat dako ay meron pong mahaabot. That's the point. Kaya nga dapat din nagtutulong-tulong po tayo. No? Kung ikaw ay inaabot, huwag mong kaligtaan, kapatid, ikaw din ay dapat umabot sa iba. No? Huwag lang puro din po pagtanggap. Dahil ang sarap pong abutin, ang sarap pong dalawin, ang sarap pong kamustahin. Ang sarap maging center of attention sa anumang bagay. Wag lang sa masama siguro, no? Pero masarap po na ikaw ang pinapansin, pero yung iba po, kasi hindi na po nakagraduate doon. Na habang panahon, sila na lang lagi ang sinusuyo, sila na lang lagi ang dinadalaw, sila na lang lagi ang inaalala. Kapatid, may graduation po yan. No? Yes, you will be forever be encouraged by other people, pero simulan mo rin naman na abutin ang iba. Suyuin ang iba, dalawin ang iba, mag-imbita ng iba habang ikaw naman din ay nakakaranas ng ganitong mga biyaya sa iyong mga kapatid. No? Huwag tayo puro pakabig lang. Ibigay din po natin ipaglingkod din po natin ang nararapat para po sa ating kapwa. No? Nasan ka man, ano man ang ginagawa mo, no? Sa biyaya ng Panginoon, maaabot mo ang iyong kapatid kay Kristo. No? And that's the point. Kaya nga napakarami pong levels of involvement and fellowship sa buhay po natin. Kapag miyembro ka halimbawa ng isang ministry, yun, mga taong yun ay abot kamay mo na. Kasi miyembro ka ng bahaging ito, ng grupong ito, sa isang layunin para sa inyong gawain. No? Ang isang level naman ng fellowship ay mga kapitbahay mo. Mga kapitbahay mo, pangunahin, syempre, ang mga mananampalataya sa usaping ito. May mga kapitbahay kang mga mananampalataya. Bagamat siguro hindi mo sila ka-fellowship sa church, hindi mo sila ka-grupo sa church, pero dahil kapitbahay mo sila, that's a level, that's being integrated with your involvement and fellowship as well. Diba? Abot mo na rin sila dahil sa kanilang kalagayan. Dahil malapit sila sa iyo. No? Nandyan din po ang mga malalapit na kaibigan. No? Maring may mga kaibigan ka na hindi mo ka-grupo, hindi mo ka-fellowship, maring hindi mo ka-edad. Pero dahil kaibigan mo, abot mo rin po sila. Marami pong antas ito. No? Kaya nga hindi lamang dapat tayo mag-focus doon sa grupo po natin. No? Doon tayo mag-focus sa araw na nagtitipon-tipon tayo para sa grupo na iyon, pero at every other opportunity, marami po tayong pwede pa pong gawin sa ibang panahon at pagkakataon. No? Nandyan din ang pinaka-basic, pinaka-mababa nga po dyan, yung sarili mong pamilya. Fellowship mo rin po yan. Ang literal na pamilya mo, yan ang abutin mo, yan ang pangalagaan mo, yan ang palakasin mo. Dahil sila man ay bahagi ng opportunity ito, no? Kaya nga 'di ba? Tayo kabuuan hindi po tayo nagkikita-kita araw-araw. Pero marami sa atin, ilan-ilan sa atin ay nagkikita ng madalas. At 'yun yung mga opportunity na pwede po nating gamitin para tuparin ang utos ng Panginoon na ito. Sabi po sa Galatia kabanata 6, talatang 10, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yun po, doon po natin ito gagawin. Hindi lang sa tuwing nagtitipon tayo, pero kahit sa labas ng ating mga pagtitipon, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na matupad natin ang kanyang utos. Panghuli po, number 3, paano natin i-build up? How do we edify one another? No? Ito'y napaka-simple lamang po, ayon po sa salita ng Panginoon, dahil hindi naman po ito mahirap talaga kung tutuusin. Ilang mga bagay po sa ilalim nito. Letter A, pangunahin po, syempre,
by faithful teaching of His Word. Again, hindi po tayo nagsatipon-tipon, hindi po tayo nagsasama-sama lamang para sa anumang dahilan. Nagsasama-sama po tayo para sa mga mahalagang dahilan. Pangunahin po dito ay ang atin pong pananampalataya, pananalig sa Diyos, pananalig kay Kristo, at ang layunin na maging katulad po niya sa lahat ng ating mga ginagawa. At paano natin matutupad po yun? Magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng patuloy na pagbabasa, pakikinig, pag-aaral, pagsasabuhay ng kanyang mga salita. Ilang mga talata po galing po sa 2 Timoteo, yung una po sa kabanatang 2, 14 hanggang 16. Sabi po dito, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga debating walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang malalaswa at walang kabuluhan, sapagkat ang mga iyan ang nagiging dahilan ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. It's not enough to be present. It's not enough to be in fellowship, dahil pati yung context o yung nilalaman ng ating pagtitipon ay dapat din po nating bigyan ng mariing pansin. Nandito ka nga, nagfe-fellowship nga kayo, pero ang pinag-uusapan nyo naman ay mga walang kabuluhan, sayang lang din po. Nauwi lang din po sa kawalan ang atin pong ginawa. So, not just what we do not just what we do, but also how we do it. Ano po yung content ng lahat ng mga ito? Yung sumunod na talata po, yung kabanatang 3 naman po, 16 hanggang 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya ang Biblia po, ang salita po ng Diyos ang ating basihan, ang atin pong laman ng atin pong usapin, mga talakayan, dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng tamang gabay, tamang gawain at tamang pamumuhay na nagbibigay kaluguran sa Panginoon. No? Sa pamamagitan lamang ng kanyang salita kung bakit tayo lalago at kung paano din natin matutulungan ang atin pong kapwa. Hindi po natin gagamitin ang sarili nating katalinuhan lamang para matulungan ang kapwa natin. Hindi lamang natin gagamitin ang mga prinsipyo ng sanlibutan para maibsan ang kanyang mga problema. Gamitin po natin, pangunahin ay ang salita ng Diyos. No? Wala pong mabuting magagawa ang panlilinlang, pagsisinungaling o pambobola sa mga usapin po natin. No? These things do not help, and in doing so, they do the opposite. No? Kapag hindi po natin ginagampanan ng atin pong tungkulin, iisipin ng ibang tao na okay naman pala sila at magdudulot pa ng mas higit na kapahamakan sa kanilang buhay. No? Kaya kasama po talaga dyan, lagi po nating nababanggit ang pagtutuwid at pagtatama. Kasi parte po yan ng buhay po natin talaga. No? These fellowships should not just be pleasing other people, but doing the good, doing everything for their good, no? Para po sa ikabubuti ng kanilang buhay at kalalagayan. No? Hindi po tayong pwedeng umasa sa katalinuhan ng sanlibutang ito. No? Alam natin ang pamantayan ng mundo, ang mundong kaaway ng Panginoon. No? Kaya't wala po tayong ibang mapupuntahan o masasandalan kundi ang kanyang salita lamang. Sabi po sa awit 119 verse 9, paano mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. No? Kaya ito po ang dapat po nating sikapin. Ito ang laman ng atin pong mga usapin. Pangalawa po, by exhorting each other to godliness. No?
Hindi po tayo nandito para lang po konsintihin ang isa't isa. Para po pagbigyan, para po palusutin, para po pagtakpan ang atin pong mga kasamahan. Hindi po. Dapat itulak natin ang isa't isa para po sa isang buhay na katanggap-tanggap at kasiyasiya sa harapan ng Panginoon. Sulat po ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, Kabanata 2, 11 hanggang 12, tulad ng alam ninyo'y kaming naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob at hinikayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa Kanyang kaharian at kalwalhatian. Niligtas tayo ng Diyos. Amen po. Tinawag tayong mga anak ng Diyos. Amen po. Inimbitahan tayo pumasok sa Kanyang kaharian. Amen po ba? So kailangan ipamuhay po natin yun. Yun naman po lagi ang atin pong basihan. Diba? Kung totoo ang mga bagay na ito, at sabi nyo nga na totoo, sabi nga natin na totoo, mamuhay tayo na totoo nga ang mga bagay na ito. Totoo nga na niligtas ka ng Diyos. Totoo nga na anak ka ng Diyos. Totoo nga na ikaw ay para sa Kanyang kaharian, ipamuhay mo ang mga bagay na ito. At magtulungan tayo sa isa't isa, encourage natin ang isa't isa na gawin ang mga bagay na ito, na sundin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay po nating ito. No? We are to progress in our spiritual growth, to live in increasing holiness, and to grow in our obedience to God. No? At ito po ang atin pong dapat ipinapaalala. Sabi ko nga po, hindi po dapat natin kinukonsinti ang bawat isa. Hindi natin pagtakpan ang pagkakamali ng iba. Hindi natin pinoprotektahan ang kamalian. Diba? Nasa unang Korinto Kabanata 13 ang pamantayan ng tunay na pag-ibig. No? At yun ang dapat po nating masundan. No? Kaya't nagsasama-sama tayo para magpaalalahanan, para magabayan natin, para maitungo natin ang isa't isa sa layunin na naisin ng atin pong Panginoon. No? Building one another up to lead each other to a deeper relationship with Christ, becoming more Christ-like in their character. Paalala nga po, dito, dagdag ko po yung sabi po sa Pilipos, Kabanata 4, 8 hanggang 9. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya dapat ito ang magpuno sa atin pong isip, mga mabubuti at mga makadiyos na mga bagay. Kasi kung ano ang pumupuno sa atin pong isip, doon din po mag-uugat, doon din po magmumula ang anumang lalabas sa atin pong mga salita at mga gawa. Kung ang laman ng iyong isip ay puro katiwalian at kamalian, yun din po ang ilalabas ng inyong salita at aksyon. Kaya sabi dito, ito, balik po natin sa verse 8 po, ito ang dapat nating isa-isip. Mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri. No? Totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Pagka merong bagay na taliwas sa mga bagay na ito, yun ang dapat po nating iwan at kalimutan. No? We gather to exhort each other to godliness. Letter C, we build one another by having accountability in the body of Christ. No? Let us be accountable for one another. No? Sabi ko nga kanina, nabanggit ko, hindi po dapat nating tratuhin ng lahat ng bagay na lamang ay parang kompetisyon. Hindi po. No? Mas mabuting isipin na ito'y isang marathon. No? At ang punto ng marathon ay hindi po mauna, kundi ay makapagtapos. That's it. That's the goal, to finish. Everybody is running to finish, to cross the finish line. No? Kaya't ang layunin po dapat natin hindi po mauna, hindi po maging pinakamabilis,
kundi siguraduhin natin na ang bawat isa ay makaabot sa finish line na ito. Sa paraang ganito, hindi tayo makapagpapatuloy kasi kung tayo ay makasarili or self-centered po. No? Nandito ka nga pero wala ka naman ding inatupag kundi sarili mo lamang. Wala din pong katuturan po yon. Hindi mo rin natupad ang sinasabi ng mensahe ngayong umaga. No? We are to be individually responsible for our own personal spiritual life, but we are also reminded to help one another and to rely upon one another. No? Isa po sa mga napakagandang napakagandang aralin ukol po dito yung sinabi po ng mga ngaral sa kabanata 4:9-12. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. No? We are responsible individually, but we are also to help one another and rely upon each other in this journey of our Christian life. No? Kaya nga tayo nilagay sa katawang ito para matanggap natin ang buong benepisyo ng edification sa katawan ni Kristo. We watch out for one another, we keep guard for each other, we rebuke, we encourage, and we comfort when needed. No? Sa pinakamadaling salita, accountability is ang atin pong pagturing sa katawan ni Kristo sa mga individual na mga taong ito na hindi mo naman talaga kaano-ano siguro, pero dahil nga sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, ay meron kang pakialam sa kanila. Meron kang malasakit para sa kanila. At layunin mo na maabot ng mga taong ito ang pinakamabuti at pinakamarangal ayon sa kalooban ng Panginoon. No? Sabi pa po sa aklat ng Santiago, Kabanata 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. No? Sabi naman po sa Kawikaan, 2 talata sa Kawikaan. Una sa 27:17, kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. No? And lastly, gaya ng nabanggit ko po kanina, sa 27 pa rin po, 5 and 6, mas mabuti ang pagsaway na hayagan kaysa sa pag-ibig na hindi ipinapaalam. Ang masakit na pagsaway ng isang kaibigan ay may katuturan, ngunit ang halik ng kaaway ay hindi maaasahan. Hindi po tayo nandito para lang magbulahan. Hindi po tayo nandito para konsintihin lamang ang kasamaan. We are here for a reason, for a good purpose. Gawin po natin ang nararapat ayon sa kalooban ng Panginoon. At panghuli po, letter D, by being involved in Christian service. Diba? Ito po siguro yung dulong dahilan kung bakit nga po tayo dapat nandito sa ating mga pagtitipon upang tayo po ay makapaglingkod sa kapwa natin, and in doing so, nakapaglilingkod po tayo sa atin pong Panginoon. Ang mga talata ay galing po sa aklat ng Epeso, Kabanata 4, sisimulan ko po sa 11 hanggang 12. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Narito ang mga opisinang ito, ang mga tinalagang mga gawaing ito para ipaghanda ang buong katawan sa paglilingkod para sa ikatitibay ng kabuuan ng iglesia. No?
Pinaglilingkuran natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa isa't isa. No? Tuloy po natin sa talatang 13, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. That's the goal. That has been always the goal. In order to attain maturity, in order to attain Christ's likeness. Yan po ang tinutukoy ng talatang 13. Dahil pag naabot natin ang ganitong uri ng kalagayan, ano po ang sumunod sa talatang 14, nang sa gayon hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Bumalik po tayo sa unang-unang bahagi ng atin pong mensahe. Kung saan sabi natin, dahil po sa panlilinlang ng kasalanan. Dahil pag ang isang tao ay may kaganapan na sa kanyang maturity, hindi na po siya madaling matangay ng sari-saring aral. No? Take note, realistic pa rin po si Apostol Pablo. No? Hindi niya sinabing immune na siya. Hindi niya sinabing hindi ka natatablan ito kahit kailan. Hindi po Hindi po talaga yun posible. Kasi tao po tayo. Hanggat nandito tayo sa lupa, may kahinaan po sa atin pong katawang lupang ito. Pero ang sabi niya, because of maturity, hindi na tayo madali na matatangay. No? Meron ka na pong abang, kumbaga. Meron ka na pong karga. Meron ka pong kahandaan para harapin ang mga bagay na ito kapag ka ikaw ay nakarating na doon sa karampatang kalaguang espiritual. No? Kaya tayo nandito. Kaya natin to ginagawa. Kaya tayo nagpapagal, kaya tayo napapagod, kaya tayo naglilingkod para po sa layunin ng Diyos na ito, para din naman po sa ating kapakanan. No? Kaya nga, ang dulo po nito, verse 15 to 16, sabi po, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan po ang atin pong ginagawa. No? Paalala, to build up is everybody's business in this church. Lahat po tayo dito ay involved. Wala pong etchepuera po dito. Wala pong hindi po kasali o kasama po dito. No? While there are formal positions, designations, and ministries in the church, all of us as members of the body of Christ are responsible and accountable with one another to bring all glory to our God. So kung basahin sa pagtatapos, unang Tesalonica, Kabanata 5, 11, dahil dito palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Para po sa ating pagtatapos, no, napakahalagang gawain po ng pagpapalakas at pagpapasigla sa katawan ni Kristo. Ito'y dapat pong gawain ng bawat mananampalataya. Lahat po tayo dito ay kasali. Ang trabahong ito ay lagpas sa mga pader ng ating bahay-sambahan. No? Hanggang sa labas, hanggang sa ating mga tahanan, hanggang sa ating mga kinalalagyan, dapat po nating tinutupad ang bagay na ito. Huwag nating kaligtaan ang atin pong tungkulin. Patatagin at palakasin natin ang isa't isa, huwag nating sirain at pabagsakin. Alalahanan natin ang bawat isa. Wag lang yung mga wag lamang po yung mga iniisip natin o ina-assume natin, pero ituring natin ang bawat isa na kanya-kanyang may mga pangangailangan, kanya-kanyang may mga kahinaan at kanya-kanyang nangangailangan din po ng kalakasan galing po sa iba, no? Wag nating hayaan na agawin ng demonyo, ng kaaway, ang mga binibigay na opportunity sa atin ng Panginoon. Huwag nating hayaan na masayang ang mga pagkakataon na nanggagaling po sa ating Panginoon. Atin pong palakasin at patatagin
ang kanyang katawan. No? Ginagawa na po natin ito, gawin pa po natin ito ng may kaseryosohan at ng may buong kaluwagan sa atin pong puso. Hindi natin ito ginagawa sa anumang makasariling dahilan, ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Panginoon at mahal natin ang kanyang buong kawan. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Sa ating pagtatapos, muli po tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Aming mahabaging Diyos, maraming salamat sa inyong aral at mensahe muli sa umagang ito. Patuloy kaming napapaalalahanan sa amin pong gawain, Panginoon. Sa kabila ng marami pong mga alalahanin at mga problemang hinaharap po namin sa aming mga personal na buhay, ay hindi po namin pwedeng kaligtaan ang amin pong tungkulin at gawain dito po sa inyong bahay-sambahan, sa inyong iglesia, na inyong tinatag sa pamamagitan ng inyong anak na si Hesukristo. Patuloy, Panginoong Diyos, na matupad namin ang inyong utos, ang inyong kalooban sa lahat ng pagkakataon. Huwag naming kaligtaan ang aming mga pagtitipon, kundi siguraduhin din namin, Panginoon, kung nandito kami ay natutupad namin ang inyong kalooban sa lahat ng pagkakataon. Sa mga taong meron pa pong pag-aalinlangan, sana ay magsimula ngayon, pagtapos ng mensaheng ito, ang kaliwanagan sa kanilang mga puso't isipan upang sila din naman ay makibahagi at makilahok sa mga gawain, Panginoon, lalo na sa gawaing napakahalaga ng fellowship. Patuloy na matupad namin ang inyong kalooban sa tuwing kami magsasama-sama at magkikita, Panginoon, at sa lahat ng aming gagawin, kayo lamang ang mabigyan ng kaluguran at kalwalatian. Salamat sa inyong biyaya, Panginoon, at sa inyo namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay at ang aming mga gawain sa buong linggong papasok. Salamat sa inyo at papuri, Panginoon, sa inyo lamang. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.